on a kingdom assignment. Every child of God is on a kingdom assignment. And your assignment is not just within these four walls of the church. You are not your achievements, you're not your title, you're not your position, you're not your social status. You see, all these other things, I'm a father, I'm a husband, I'm a pastor, those are all functions, but that's not who I am. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. It's Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. It's Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. It's Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to
Jesus be the center of our church, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus, 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 oh Jesus, nothing else matters, nothing in this world will do. It's Jesus, you're the center, everything revolves around you, Jesus, you, oh, nothing else matters, nothing in this world will do. Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you, Jesus, you at the center of it all, at the center of it all. Yes, Lord, as we continue to praise your name, and as we receive your word this morning, I pray for everyone, maging bukas po ang isip at puso, at patangka po namin, Lord, O God, that you are the God that is the center of our lives, Panginoon. Give you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po ang lahat ng sumusubaybay sa prayer work service ng Regions of Christ Ministries International. Ako po si Brother Joash Kimora mula sa RCMI Bulacan Satellite, at isang karangalan at kagalakan ako ay nabigyan ng pagkakataon na muling mapagbahagi ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. At dalangin ko namin sa ibabahagi ko ay puspusin ng Banal na Espiritu Santo at nawa ay maging bukas ang puso at isip ng bawat isa sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Amen. Panibagong buwan, panibagong tema ang ating pag-aaralan. Ang tema natin ngayong buong buwan ng Nobyembre ay patungkol sa expanding new things or expanding into new things. The end means the beginning of a new season. At tuwing Sabado ay patungkol sa God loves to restart. At ang big idea po nito is restarts come from these turning points in our lives. Ito yung mga punto sa buhay natin na pagdedesisyonan natin kung anong pinaka-importante para sa atin. Pati ang mga dapat nating paniwalaan. At ano yung mga dapat nating iwasan at maging yung ating panunumbalik sa Panginoon. So ang topic ko po ngayong umagang ito ay smooth out the road with faith. Yan. Smooth out the road with faith. At ang ating pong teksto ay mababasa po natin sa 1 Peter chapter 1 verses 5 to 9. Samahan niyo po ako na magbasa ng ating text. Ang sabi po dito, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. This have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him, and you are filled with an inexpressible and glorious joy. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your soul. May the Lord bless us with His word. Konting background lang po, no?
Dito sa sinulat ni Peter, itong kanyang first epistle sa mga young Christians na nakaranas ng mga walang tigil na pagsubok sa buhay. Nero was the king during this time, and King Nero was notorious for taking Christians. Yung tipong pinapatay niya yung mga Kristiyano noon, at isang bagay din na ginawa niya is yung mga Christian ay iniiwan nilang lupasay sa gitna ng kagubatan at hinahayaan silang kainin ng mga wild animals. Sa panahon ngayon, iba't ibang paraan ng pagpe-persecute sa ating mga Kristiyano. Inaaresto, nakapatay, pinupugutan ng ulo. Hindi man natin nararanasan ito physically, and I pray not, no? Wag naman. Pero alam naman natin na meron talagang pagsubok at trials na mapagdadaanan. Amen. Makikita natin dito na yung compassion ni Peter sa mga nag-struggle spiritually ay parang sa isang bata na nangangailangan ng atensyon. Diba? Piniresent niya yung the message of encouragement upang mapalalahanan na yung mga nag-struggle ay special people of God. At yung paghihirap or yung suffering ay temporary testing of faith lamang. At pagtatagumpayan nitong paghihirap kung tatayo lamang sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos, sa Panginoon. And instead of being disheartened sa mga pagsubok, ay magpakatatag lamang sa buhay. Si Jesus mismo, di ba, ay nag-suffer mula sa kamatayan at yung example nito ni Jesus, ito yung mag-motivate sa atin na mapagtatagumpayan din natin at ma-endure natin ito hanggang sa muli. Amen. At dito nga sa 1 Peter 1, verses 3 to 12, no, ay dinescribe ni Peter ang kaligtasan na pinrovide ni Jesus with such ideas as hopeful sa verse 3, permanent naman sa verse 4, secure sa verse 5, tested sa verses 6 and 7, joyful sa verses 8 and 9, and anticipated sa verses 10 to 12. Nakita niya yung pag-asa at dala ng resurrection ni Jesus ay nagsesecure ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pinatagdaman nito ng mga trials or ng mga pagsubok. Nirabay ni Peter na ang assured inheritance at preservation by God's power ay magbibigay ng rason sa atin upang mag-rejoice kahit na may pinagdadaan ng mga pagsubok. At yung term na rejoice na ginamit dito ay yung joy na nakikita mula sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Siguro iba dito naranasan ng mga ganitong klaseng suffering, di ba? Failed Christian marriages, namatayan ng asawa, nawala ng trabaho, hindi na mabayaran ng mga utang, may mga Christian na diagnose ng mga terminal diseases, may mga Christian na yung mga anak nagrebelde, naging involved in sin and wickedness. Yung iba nakagawa ng mga choices na nagbigay ng matinding consequence at naapektuhan na ito physically, mentally, emotionally, at maging spiritually. You are hurting, you are suffering, and you just want to know why. Paulit-ulit mong tinatanong ang Diyos, bakit kailangan kong maranasan ang mga bagay na ito? Kapatid, do not think that your suffering is something that surprised God. Hindi po nagugulat ang Diyos niyan. What you are facing is not an accident. Hindi yan aksidente, kapatid. And let me tell you this, it has a purpose. May purpose yan. No? Sa tuwing nakaka-experience tayo ng suffering, na feeling natin na malamilya ang layo ng Diyos. Pero sa totoo lang, yun ang panahon na napakalapit sa iyo ng Diyos, kapatid. He is working on you, molding you, and making you into what He would have you to be. At kahit sa gitna ng pagsubok ay dinaranas mo ngayon, kapatid, ay God is working out His purpose in your life. No? May purpose yan. Nakapatingin natin ng iba't ibang reason for Christian suffering. Unang bagay po natin na makikita dito, suffering prepares us. Suffering prepares us. Hindi hahanda tayo ng mga pagsubok. Kaya dapat tayo ay maging handa. The ultimate reason the Christian suffer is to form a Christ-like character.
Ang rason kung bakit tayo mga Kristiyano ay nakakaranas ng mga pagsubok ay upang maihanda ang ating character, yung sarili natin. Maihanda ang sarili sa ibibigay sa atin ng Panginoon. Suffering is a part of the sanctification process. Parte po yan para maging banal tayo. And this means that it will be a part of our lives until we go home to glory. We must endure the suffering in order for God to accomplish His purpose in our lives. Kapatid, tiisin mo lang itong mga pagsubok, itong mga trials, mga suffering na pinagdadaanan mo upang maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. At hindi lang tayo basta nito inihahanda itong suffering na ito. Number 2, suffering prove us. Suffering prove us. Sabi nga sa 1 Peter 1 verse 6, "In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have to suffer grief in all kinds of trials. This have come so that your faith, of greater worth than gold, which perishes through or though refined by fire, may be proven or may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed." Ang isang ginto ay papatunayan mong ginto talaga kapag inilagay mo ito sa apoy or sa fire. Kapag nalagay ito sa apoy ay hindi nawawala ang nature nito. May yung weight or yung kulay. Then, pag nangyari yun, masasabi mo talaga na it is the real deal. Totoo yun. Ganon din po sa isang Kristiyano na nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Genuine faith is proved by adversities. Papatunayan ng ating pananampalataya sa panahon ng pagsubok. Isang pananampalatayang hindi lang sa kasiyahan, ngunit pati sa kahirapan ay nananatili pa rin yung pananampalataya. And suffering proves our character and integrity. Napapatunayan kung totoo talaga ang pananampalataya mo, yung character mo, and yung integrity mo. Amen. Pangatlong bagay, suffering purify us. Suffering purify us. Sa proseso po ng pagre-refine ng isang ginto, yung raw gold, diba, nilalagay sa apoy, and then yung intense heat melts the metal. Diba? Tinutunaw yung metal. At kapag nangyari yun, lumilitaw yung hindi talaga gold. Diba? Yung impurities are skimmed off or tinatanggal, and it results in a gold that is more pure and valuable metal than it was before going into the furnace. Mas nagkakaroon ng halaga at masasabi mong ginto na talaga kasi nga wala na yung mga excess metal. Katulad din po ng mga pagsubok na kailangan lang nating pagtiisan. Because these things will purify us. Or inaalis lang ni Lord ang mga bagay na nakakasagabal sa iyo at palakasin ang pananampalataya mo sa Diyos. These spirit trials will remove the impurities from our lives. At pag naalis na sa atin ito, magkakaroon tayo ng closer and more pure relationship with the Lord. Hindi mo natin agad nakikita yung benepisyo ng pagsubok mo ngayon dahil nabubulag tayo sa mga sitwasyon or sa mga pangyayari. Diba? Hindi natin dapat gamitin yung pagiging advanced mag-isip. Na kaya tayo nakakaranas ng pagsubok ay upang patatagin tayo. Kapatid, there's a reason for Christian suffering. And last point po natin, suffering protect us. Suffering protect us. Paano naman nasabi na pinoprotektahan tayo ng mga pagsubok? Pagsubok nga yun eh. Poprotektahan ka nito. How does suffering protect us? Well, it protect us from pride. Pride. Nakita po natin yan sa buhay ni Apostol Pablo. In 2 Corinthians, he asked the Lord to remove that thorn from his flesh. And yung thorn in his flesh was an instrument allowed by God to help him maintain a spirit of humility and dependence. Minsan dumarating ang pagsubok sa atin para hindi tayo masyadong maging confident sa sarili nating kakayahan.
pinapaalala sa atin ng mga pagsubok na ang Diyos ay makapangyarihan. He is the omnipotent God. Amen. Napakaraming rason kung bakit hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang mga ganong bagay. Pero ang pinakarason talaga niya ay para magawa niya yung gusto niyang gawin sa buhay mo. Siguro marami mag-a-agree sa mga nasabi ko, pero that answer will depend kapag ikaw na mismo yung nasa sitwasyon na yun. Someone said, you can tell how strong a Christian is by what it takes to stop him. Masasabi mo kung gaano katatag ang isang Kristiyano kung ano ang mga bagay na makakapigil sa kanya. Ikaw, kung tatanungin ko po kayo isa-isa, ano bang bagay ang makapaghinto sa iyo sa pagsunod mo sa Diyos? Siguro nga naintindihan mo ang katotohanan dito sa text natin ngayon. Pero may isa pang tanong eh. You may ask, how long will I have to remain in the fire? Gaano pa ako katagal sa pagsubok na ito? Lord, tagal-tagal ko na dito. Well, the answer is, as long as it takes. As long as it takes. Ang isang refiner, di ba? Yung refiner, sila po yung nagre-refine ng mga substance or inaalis yung mga impure sa isang substance like raw gold. The refiner sits before the furnace. He fixes his eye on the metal. Di ba? Tutukan niya talaga yung metal. And he makes sure na hindi ganoong kainit, yung tama lang yung apoy, para ma-accomplish yung purpose nito. Hinahayaan niya yung gold until mawala yung mga excess metal. At paano niya malalaman na ready na alisin ang gold dun sa fire? Alam niyo po kung paano? Kapag nakita na niya yung reflection niya sa surface ng gold. And that is the same for Jesus. Hindi niya tayo iwan mag-isa sa fire o sa pagsubok. Titignan niya tayo hanggang maalis sa atin ng mga excess things na kailangang maalis sa atin. At kailan niya tayo aalisin sa pagsubok na yon kapag nakita na si Jesus sa buhay natin. Kapag ipinapamuhay na natin ang salita niya. Sabi nga sa verse 9, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Kapatid, kaligtasan ng iyong kaluluwa ang tatanggapin mo kapag ikaw ay nanampalataya sa Diyos. Ang kaligtasan ay buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. And let this be an encouragement to us. Kung ikaw man ay nahihirapan na, hindi mo na kaya, at dumating ka na sa point na ikaw ay nadapa, kapatid, bumangon ka lang ulit. Panatagin mo ang pananampalataya mo. Nandyan ang Diyos para sa iyo. Amen. Amen. Let this be our prayer for this morning. No? Sa atin pong prayer concerns, no? Unahin po natin ipanalangin ang ating sarili. Panalangin mo sarili mo na manatili ang iyong pananampalataya sa mga pagsubok, sa pinagdadaanan mo. Lahat naman tayo, kapatid, may pinagdadaanan. Ako, bawat isa, mga leader, mga pastor, lahat po nakakaranas ng pagsubok. Kaya napakahalaga na ipinapanalangin natin ang ating sarili. Na samahan tayo ng Panginoon, lalo sa mga ganitong pangyayari sa ating buhay. Amen. Sige, tayo po ay manalangin ngayong umagang ito. Panalangin mo sarili mo, kapatid. Sige, panalangin mo. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagkapala. Salamat sa iyong kapangyarihan na kumikilos sa buhay ng bawat isa, sa aking Panginoon. Salamat dahil sa iyong kabutihan na ginagawa mo sa aking buhay. Patuloy mo kong sinasamahan, patuloy mong pinagpapala ang aking buhay. Lord, dalangin ko, ako, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, isang makasalanang tao. Pray, Panginoon, na patuloy ang iyong magpapatawad sa aking mga kasalanan. Lord, ako'y makasalanan, ngunit iyong pangako sa akin, iyong pangako sa amin, ay
kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kung kami ay lalapit ng buong puso, kami ay lalapit, at ibibigay ang aming buhay sa iyo. Dalangin ko at patuloy kami, Lord God, na makalapit sa iyo. Itong aming panalangin ay malapit sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, patawarin mo ang aming buhay, ang aming kasalanan, lahat ng aming nagawa, mula sa maliit, mula sa malaki, lahat, Panginoon. Dalangin ko, patawarin mo kami, Panginoon. Pakarinisin mo ang aming buhay. Ikaw ang may taas sa aming buhay. Ang iyong salita ang may taas sa aming buhay. Tuloy ko yung pinapanalangin na yung pananampalataya namin ay maging matatag. Maging matatag, Panginoon, sa anumang mga pagsubok na aming kinakaharap. Lord, dumadaan naman kami sa iba't ibang klaseng sitwasyon sa buhay. I pray, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan. Alam namin, Panginoon, yung pangako mo sa amin na hindi namin hindi mo kayo pababayaan. At ito'y aming isa sa puso at isa sa buhay, Panginoon. Alam namin, sasamahan mo kami at sa anumang mga pagdadaanan namin, anumang pagsubok na kakaharapin namin, ay nandyan ka para sa amin. Nandyan ang iyong kamay upang iligtas kami. Patuloy lamang kami na mananampalataya. Patuloy lamang kami, Panginoon, na magpupuri sa iyo. Papurihan ka namin sa aming buhay. Dalangin ko na ikaw ang may taas sa lahat ng aming ginagawa. Pray, Panginoon, yung pagkilos mo sa aming mga buhay. Ikaw ang patuloy na may taas. Ikaw lamang ang makita sa aming buhay. Let your light shine through us, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pupurihan. Ikaw lamang ang aming sasambahin sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay, sa aming kasiyahan, sa aming paghihirap, sa lahat ng aming pagdadaanan. Patuloy lamang kami naman ng palataya sa iyo. Lord, help us. Tulungan mo kami. Hindi namin kaya ng sarili lang namin. Kailangan ka namin sa aming buhay. I pray na ikaw ay sumaamin, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Matuloy kami magdepende sa iyo, Panginoon, sa iyong kalakasan, hindi sa aming kalakasan. Ikaw ang may taas sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, salamat. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong buhay na binibigay sa amin. Patuloy namin itong tatanggapin. Patuloy kaming lalakad sa aming pananampalataya, sa aming buhay. Ikaw ang may taas sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. And also, panalangin din po natin ng ating mga family members, no? Pamilya natin, especially yung mga hindi pa nakakatanggap kay Kristo. Maging bukas din sila ang kanilang puso at tanggapin nila siya sa kanilang buhay. Dahil ito ay biyaya sa atin ng Panginoon. Ano yung naging topic natin for the past month sa buwan ng October. Yung ating pamilya, dapat isinasama natin sa panalangin. Amen. Sige, let's pray. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa ginagawa mo sa aming pamilya. Patuloy mo kaming pinapatatag. Patuloy mo kami, Lord God, na pinagbubuklod-buklod upang ang aming hangarin ay ikaw ang may taas sa aming pamilya. Patuloy mo kaming samahan. Patuloy mo pagpalain ng aming pamilya. As one family, Lord God, we will serve you, God. We will serve you, Lord. Ikaw ang aming tinataas sa aming pamilya, sa lahat ng aming gagawin. Pray na makita ka sa aming buhay. Sa relasyon namin, sa aming magulang, sa relasyon ng anak sa magulang sa anak, maging sa mag-asawa, ay patuloy na ikaw ang may tataas. Patuloy na ikaw lamang, Lord God, ang maghahari sa buhay ng bawat isa. Sa bawat Kristiyanong pamilya, I pray na patuloy na maging matatag. Patuloy, Panginoon, yung salita ang mangunguna. Itong magagabay sa amin, Lord God, upang tuloy namin, Lord God, na ma-enjoy itong biyaya mo sa amin, itong biyaya mong pamilya sa amin na binigay mo.
Tuloy mo kaming samahan, and we pray, Panginoon, sa mga membro ng aming family na hindi pa nakakatanggap sa iyo. We continue to pray for them. Hindi kami magsasawa na isama sila sa panalangin. Na sila din, Panginoon, ay makatanggap, tanggapin nila ang iyong salita. Tuloy na gamitin mo ang aming buhay. Lord, we pray na maayos namin na aming buhay upang makita nila sa amin, Lord, yung kaningningan mo, yung liwanag mo, at tanggapin nila ang iyong salita. I know, Lord God, na ito yung nais mo sa amin, nais mo sa bawat Kristiyano, na aming pamilya, sama-sama na magpupuri sa iyo. I pray na patuloy mo kayong patatagin ang aming puso, hindi kami mag-asawa na ipanalangin ang aming pamilya. Ikaw lamang ang may taas, Panginoon. Ikaw lamang ang aming itataas sa aming buhay. Let your name alone be glorified. Let your name alone, Lord God, ang may taas sa amin. We thank you for our family. We thank you, Lord God, for them. Ito ay biyaya mo sa amin at ito ay aming i-cherish. Ito ay aming aalagaan. At ito, Lord God, ay pagyayamanin namin ang relasyon namin sa kanila upang patuloy na kami ay sama-samang magpupuri sa iyo. Salamat. Pagpalain mo ang pamilya ng bawat isa sa amin, Lord. Thank you. And also, ipanalangin po natin ang ating bansa, bansang Pilipinas, na magkaroon tayo ng peace and order, kapayapaan, and ang ating bansa ay maging God-seeking nation, Pilipinas. And also, let's pray for the elected barangay officials. Panalangin natin na yung kanilang maging proyekto ay para sa ating barangay, kanya-kanyang barangay. And pray na ingatan sila ng Panginoon. And also, yung kapayapaan sa Israel. Continue to pray for the Israel, no? Na ito ay pinagpalang bansa ng Panginoon. Let's not ignore this. Sama sila sa ating pananalangin. Kapayapaan na naranasan nila sa gera man ay kasama nila ang Panginoon. Amen. Sige, panalangin natin ang ating bansa. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong ginagawa sa aming bansa, sa bansang Pilipinas. We continue to pray, Lord God, na patuloy mong pagpalain ang aming bansa, ang namumuno sa aming bansa, mula kay Presidente Marcos, naging sa Vice President, sa mga Senator, Panginoon, sa Congressmen, Panginoon, sa Mayors, sa lahat, Panginoon. We pray for them. Patuloy mo silang samahan, patuloy mo pagpalain ng kanilang buhay, na bigyan mo sila, Lord God, ng wisdom upang mailid ang aming bansa, Lord God. Ang economy namin, Panginoon, ay may taas. At patuloy, Lord God, na samahan mo ang aming bansa na magkaroon ng kapayapaan, Lord God, peace and order for our nation, for Philippines, Panginoon. Alam namin na ikaw ang Diyos, Panginoon, ng buhay. You are the God of order at nais mo na ang aming bansa ay maging maayos. Tuloy na pinapanalangin namin ng ang aming bansa na maging God-seeking nation, Lord God, na patuloy na ikaw ay aming sasambahin. Bawat Pilipino, bawat isa ay patuloy na sasamba sa iyo. Ang aming bayan ay magpupuri sa iyo. Ang aming bayan ay sasamba sa iyo. Ang aming bayan ay mag-aalay ng pasalamat sa iyo. Patuloy mong samahan ng aming bansa, patuloy mong samahan ng bawat isa. Itong bansang Pilipinas ay bansang pinili mo, Panginoon. Let your name alone be glorified to our nation. Palain mong mga leaders, Panginoon, na namumuno, maging yung mga elected barangay officials. We continue to pray for them na patuloy nilang gawin kung ano yung nararapat, kung ano yung tama. At alam ko, Panginoon, na inilagay mo sila sa kanilang posisyon dahil meron kang purpose, meron kang gustong gawin, Panginoon. And pray na magkaroon ng pagkakaisa sa bawat barangay, sa bawat isa, Panginoon.
Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo pagpalain ng aming bansa, ang bansang Pilipinas. Pray, Panginoon, ang bawat church in every community ay patuloy na ma-reach out ang bawat isa. Upang lahat sa aming bansa ay magpupuri sa iyo. That your name alone be glorified in this nation, in this Philippines, Panginoon. Ikaw lamang aming sasambahin, ikaw lamang ang aming papupurihan, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagkapala. And also we pray, Panginoon, sa peace in Israel. We need to pray for Israel, Lord God, naman yung kanilang naranasan ngayong panahon na ito. We pray, Lord God, that your peace patuloy na manguna sa kanila. Tuloy mong iparana sa kanila yung kapayapaan, yung yung gera nila, Lord God. We pray na yung purpose mo, Panginoon, yung ikaw ang may taas sa bansang Israel. Tuloy mong samahan ang bawat isa. Tuloy mo silang pagpalain. Patuloy mo yung paranas ang iyong pag-iingat, Panginoon. Mag-isa mga nandun sa bansang iyon, Lord God. Pray, Lord God, patuloy na pagkilos mo, patuloy na pagpapala mo sa bansang Israel ay hanggang ngayon, Lord God, ay maranasan nila. Pray, Lord God, for your hands, Lord God, to reach them out. Ikaw ang tuloy na mag-ingat sa bansang Israel, sa bansang pinili mo, Panginoon. Thank you, Lord God. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagkapala. Siyempre, panalangin din po natin ang ating church, ating simbahan, yung mga satellite churches po natin, Bulacan, sa Macau, Marinas, GMA Cavite, Halahala, sa Antique, maging sa Marikina, at siyempre, Cubao. Na pagpalain ng Panginoon, maging isa ang ating puso na hangarin natin na ang Diyos lamang o purihan sa ating simbahan. And also, panalangin natin yung mga kapatiran natin na may sakit, sick members. Diba? Kung meron man na ikaw ay naalala na kapatid na may sakit, panalangin mo, dulog mo ito sa Panginoon. And also, we pray for the 38th year anniversary ng ating church. It's coming December, first Sunday ng December. Patuloy na pagpalain ng Panginoon ng ating simbahan for 38 years na tayo nagpupuri sa Panginoon. Patuloy tayong sasamahan pa ng Panginoon sa panibagong taon. And also yung transition of our leadership, diba? From Pastor Reggie to Pastor Leo. We pray for the smooth transition na alam natin na ito ay pagkapara ng Panginoon sa atin, sa plano ng Diyos sa ating simbahan. Amen. Sige po, patalangin natin. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagkapala. Salamat sa iyong kabutihan sa aming simbahan, sa buong Radiance of Christ Ministries International. Salamat dahil patuloy mong binibigyan ng aming simbahan ng iyong pagkapala, ng iyong pag-iingat. We pray for each satellite churches, Panginoon, na nagadaos na ng mga Sunday worship, Panginoon, sa Bulacan, sa Macau, sa Dasmariñas, sa GMA Cavite, sa Halahala, sa Antique, at maging sa Marikina at sa Cubao, Panginoon. We continue to pray, Lord God, na ingatan mo ang lugar, Panginoon, na aming pinagdausan. At we pray, Lord God, sa mga communities kung saan man kami inilagay, ay patuloy na magamit ito, Lord God, makapag-reach out kami, Panginoon. Ma-reach out namin yung mga nangangailangan ng iyong salita. Ma-reach out namin, Panginoon, ang bawat isa na nauuhaw sa iyong salita. Tuloy mong patatagin ang mga leaders of our church. Patuloy mong pagpalain na patuloy na magawa ang kalooban mo. Na ikaw ang may taas. Ang salita mo lamang ang may taas. Hindi ang aming sarili, kundi ang iyong salita ang may taas sa aming simbahan. Pagpalain mo ang bawat isa na naabot namin, Panginoon. And also we pray, Lord God, sa mga kapatiran namin na nakaranas ng kasakitan at kayong oras na ito, Lord God. We continue to pray for them sa mga nakaranas ng mga cancer. Pray, Lord God, na ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala ay tuloy nilang maranasan ang iyong
kamay ang umabot sa kanilang mga buhay. Provide mo yung mga pangangailangan nila at tuloy na yung healing hands mo, Panginoon, umabot sa kanilang mga buhay. Maranasan ang kagalingan na nanggagaling sa iyo. Maranasan, Lord God, yung kagalingan na ikaw ang nagbibigay. Lord Jehovah Rapha, our healer. Tuloy, Lord God, na abutin mo ang bawat isa na nakakaranas ng kasakitan ngayong umagang ito. Ikaw ang magpala, ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa mga kapatiran namin na nakakaranas ito. And also, we continue to pray, Lord God, for our church sa aming 38th year anniversary, Lord God, na mag-celebrate this coming December. We pray, Lord God, na tuloy mong samahan ang aming simbahan. Salamat sa iyong ginawa sa aming simbahan. Salamat sa aming mga naranasan all throughout the years. Ay ikaw ay naging tapat. At hanggang ngayon, Lord God, ikaw ay tapat sa aming simbahan. Tuloy na pagpalain mo ang magiging presentations, ang magiging speaker, ang aming pag-worship, Panginoon, Lord God. Itong aming pag-celebrate, it's all for your glory. Itong aming celebrate, Lord God, ay yung kadakilaan mo, yung pagkapala mo na ginawa sa aming simbahan. And we will continue to praise you, Lord God. We will continue to worship you all throughout our lives, Panginoon. Samahan mo ang aming simbahan, ang RCMI, Panginoon. Buong Radiance of Christ Ministries International, sa aming hangarin na ikaw ang may taas. Makita ka sa aming mga buhay at ma-reach out namin ang aming community, Lord God. Salamat sa iyong ginagawa. And also, we pray, Lord God, for the transition ng aming leadership from Pastor Reggie to Pastor Leo. We pray, Lord God, na maging maayos ang transition. Pagpalain mo ang pamilya nila, Lord God, na alam namin na nalagay mo sila dito, Lord God, upang ma-lead kami, Lord God. Bawat isa, bawat members ng church, Panginoon, ay ma-lead sa iyong salita, ma-lead, Panginoon, sa iyong pagkapala, Lord God. We pray, Lord God, na patuloy mong samahan si Pastor Leo, na ito ay maging align, Panginoon, sa iyong kalooban sa aming mga buhay. Ikaw ang patuloy na may taas sa aming church. Lahat, Panginoon, ng aming gagawin, it's all for your glory. Salamat, Panginoon. Lord, as we end the service, Panginoon, itong aming prayer works, Panginoon, ay tuloy mo kaming samahan sa aming buhay, sa aming araw-araw namin, Lord God. Provide yung mga pangangailangan ng bawat isa. And I release the people, Lord God, with your power, Lord God, with your glory, na maabot ang buhay ng bawat isa. Bukas sa aming pagsamba sa aming mga churches, Panginoon, I pray na magkaroon kami, Lord God, ng excitement, Lord God, as we worship you, as we give our lives to you, Lord God, na papurihan ka sa aming buhay, Lord God. Ay patuloy mo puspusin ang buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at patuloy namin, Lord God, na ibinabalik ang papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. So again, good morning po sa ating lahat at salamat po sa inyong panonood at God bless us all. Thank you.
kingdom assignment. Every child of God is on a kingdom assignment. And your assignment is not just within these four walls of the church. You are not your achievements, you're not your title, you're not your position, you're not your social status. You see, all these other things, I'm a father, I'm a husband, I'm a pastor, those are all functions, but that's not who I am.